sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, damdaming bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, damdaming bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Maraming salamat po. Si Justice Samuel Martires po yun ng Ombudsman na siyang nagsabi ng inyong lingkod pag wala si Deo Macalma, maliban po sa tiwala sa atin ng management at ng ating mga kasamahan dito ay dapat ang walang kaso sa ombudsman na si Henry Uri ang papalit kay Mayor Lakay Deo Macalma. Hindi, biro lang ho yan. Biro lang ho yan. Natutuwa lang ako. Magandang umaga sa inyo, Justice. Justice, paano ba ito? Pero kailangan i-contextualize ho ito eh. Kahapon, sa pahayag po ng bagong upong Philippine National Police Chief na si Police Director General Marbil, ang sinasabi po niya ay no need to declare war on drugs. Hindi na kailangang magdeklara ng gyera laban sa droga o illegal drugs. Kailangan nung ma-contextualize ito, kailangan pong maipaliwanag ng maigi ito na may diin. General Marbil, kung sino man ang nasa PNP, sapagkat baka mag-iwan po ito ng maling konotasyon at samantalahin ho ito ng mga drug lords and drug protectors, users and pushers na ay wala naman palang magiging drug on war ang Philippine National Police ngayong bago na ang hepe nila ay tuloy ang ating ligaya. Tuloy ang bange kahit basa ang bunot, sabi nga General Rivera sa atin sa Batangas, hindi baga? Pero ito ho naman ay dinugtungan naman ni Kwan ito eh. Alisin ko lang rin aking antipara at medyo mahina ng mata. Ang sabi ni PNP Chief, I don't want to say na may drug war. It connotes na parang gera na naman kami. Lahat kami, all out kami against drugs. Yun. I don't want to say yung war kasi yun naman talaga yung gusto namin. Wala namang kailangan ng all-out war eh. Yan po yung trabaho namin eh. Yan. So ang ibig sabihin niya, hindi na kailangang verbatim, words for words, na sabihin na mayroon silang war on drugs dahil yan naman talaga ang trabaho namin, sabi niya, na gawing drug-free ang community. Pero kailangan nga pong maipaliwanag ito, General Marbil. Ay contextualize natin ito at malaman din ng taong bayan kung wala na kayong gagawing drug on war o war on drugs, rather, ano ang inyong mga measures? Nakakaiba sa lahat ng mga naging PNP chief na inyong ipatutupad para maging drug-free community ang ating bansa. So aantayin namin ang paliwanag ninyo, PNP chief, or even the spokesperson of the PNP, kasi yun, then again, kasi pagka ganyan, baka mas maigi pa, General Marbil, with all due respect, hindi naman sa pinangungunahan ko kayo, baka wag na natin sigurong sambitin yung ganyan mga kataga, dahil baka unang-una, higit sa lahat, lalakas ang loob lalo ng mga drug lords. Ano ho? Kung yan man ang inyong polisiya, sapagkat anything na inyong sabihin sa publiko ay magiging tatanggapin na ng publiko na yan ang inyong polisiya bilang bagong PNP chief. Siguro ay mas mainam na kung wala man kayong war on drugs, sapagkat silently ginagawa naman na ninyo yan, sapagkat yan kanin yung inyong trabaho, wag na ninyo sigurong i-pronounce sa publiko. Suggestion lang yan, General Marbil. Hindi naman siya, baka naman sabihin nyo, kakaupo nyo pa lang eh. I'm just an ordinary broadcaster, a taxpayer suggesting kung ano po ang mas mainam na mga pananalit ang ating gagamitin sa atin pong panunungkulan
Di ba? Justice. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alright, thank you. And let's go to the main menu of the program. Nako, napakainit. Sobrang banas. Ay talagang alingahit na basa na naglalatiti pa sa pawis. Talaga ho namang ang buong Pilipinas ngayon, pag tiningnan niyo yung mapa ay nagbabaga. Wala na yata, iwan ko, sa Baguio kung malamig pa rin baga. Pero alam mo ninyo, ang nakakapag-alala, ako'y kahapon kami naguhuntahan ng aking partner sa hapon na si Karen Oyong. Nasabi ko, nako, paano kaya itong mga nakapiriso? Paano kaya itong mga nakakulong? Paano kaya itong mga nakakarsel? Alam naman ninyo, pag ganitong tag-init sa napakadaming mga nakabilanggo at siksikan, ay kumusta kaya sila? Ang maganda lang niyan, itong kaibigan nating BJMP Director, ito'y hindi nagpapabaya naman. Ito'y marami namang mga tsak na pamamaraan para maibsan ang lamigtaan ng pawis nitong ating mga nakakulong. Kaya pinatawagan ugad natin para naman doon sa mga may kamag-anak na nakakulong at nakapiit ngayon sa iba't ibang mga kulungan sa bansa na inaalala nila, naku, paano na kaya si tatay? Paano na kaya si kuya? Paano na kaya si uncle? Ay napakainit, siguradong baka ito'y inatake na o baka ito'y tinamaan na ng kung ano-anong mga galis diya sa loob ng kulungan. Nasa linya natin ang BJMP Director. Unahin natin si General Ruel Rivera. General, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po kay Henry at sa mga sumusubaybay po sa inyong programa. Apo, talagang kami kaagad na napatawag sa inyo dahil nga nag-aalala rin kami sa mga nakakulong sa sobrang banas at init ng panahon. Ano ho ang kalalagayan ng mga hukuman sa ilalim po ng inyong pamunuan sa mga ganitong panahon? Tama ho kayo kay Henry, talaga ho kahit sa labas ay napakainit at sa mga ulat ho, yung 43 degrees medyo nakakabahala ho. Pero ganun pa man ho, ang BJMP ho, sa pamumuno ho natin, nagkaroon na ho kami ng mga hakbang noon pa. Binigyan ko na ho ng tagubili ng mga regional directors na kailangan ho ay magkaroon ng good ventilation sa atin ho mga kulungan. At ay nasusuportahan na rin ng ating yung facility development plan ho na tinatawag kung saan pag gumagawa ho kami ng mga bagong kulungan, ay kailangan ho ang good ventilation ay nandoon. Dahil sinusuportahan pa rin ho ito ng ating tagubili na kailangan ho ang rehydration ho ng ating mga kababayan nakapit sapagkat kailangan ho nila ito ngayon, yung tubig at ang ventilasyon para naman ho sila maibsan ang kanilang naramdamang init sa loob ng kulungan. Opo, ako'y subagay, kaya kong patunayan yung magagandang ventilasyon sapagkat ako'y nakapasyal na nga sa isang kulungan sa Lipa. Yung mga bintana ay malalaki, tapos yung mga rehas ay nakaharap sa mga bakanting lugar at mapupunot, kayang sibatin ng hangin, ano ho. Pero dito sa Metro Manila ba, hindi pa kasi ako nakakarating sa uli sa mga kulungang halimbawa Manila City Jail, Quezon City Jail, yung mga ganyan ho ba? Naayos na rin ba ito, General Rivera, sir? Oo, ka Henry, nung nagkaroon ho tayo ng mga ulat na magkakaroon ho ng mga El Nino phenomenon, ay nakagad ho natin inutusan sila na gumawa ho ng paraan upang magkaroon ho ng mga good ventilation. Halimbawa ho, yung pagpapaluwag ng mga bintana, saka yung paglalagay ho ng air sa taas, sa mga bubong ho. Ginagawa na ho natin yon pagkat kailangan ho nila ng good ventilation talaga. Ayun. Ano tayo mga pag-uutos para doon? Yung mga bubong po, pwede rin namang gawing ventilasyon yun ano ho? Oo, lalagyan lang ho namin ng konting security measures. Lalagyan din ho ng reactor yun ho. Ibinubutasan ho natin para ho doon meron ho silang labasan ho ng init galing ho sa loob. Ayun, okay. Pero yung paglalagay ng mga ceiling fan, electric fan, pagdaragdag po nito, kayo ba'y nagkaroon na rin ng kautusan? Oo, meron na rin ho tayong kautusan dyan. Nagdagdagan nga ho yung good ventilation. Kasama na ho yung mga ceiling fan, mga electric fans. Yung malalaki ho ang ginagamit namin sa Henry. Ayan. Para ho at least tipid na rin ho sa kuryente. At marami rin hong masakupan itong... kung tawagin yata yan, Director Rivera, industrial pan.
Oo, yung pag humagunot yan talagang siguradong malalamig ang lahat. Ano ho? Oo, malaki ho nasasakupan ng ating industrial pan at least ho. Yung rin ho sa kuryente. Yun yung mga medical attention sa kailangan naman ng mga bilanggo na medyo nalalo ko matanda na, mahina na ang kalusugan, baka madali ng heat stroke, atake di corazon, hindi na kayanin ng init. I'm sure may mga doktor naman palagi naka-attend sa kanila. Oo, katunayan nagkaroon tayo ng recruitment ng karagdagan doktor at meron pa hong darating. Apo. Noong nakaraan itong taong ito, meron hong 5, noong nakaraan hong taon, meron hong 5 pa rin at dadagdagan po natin yan para ho naman sa ikabubuti ng ating mga kapatid na nakapit. Oo. Meron sa mga sakit tulad ng sore eyes, skin rashes, skin diseases, meron ho tayong mga medicine na nakahanda na po dyan kung kinakailangan ng mga drugs na kailangan ho nila. Kaya sa mga high blood nating mga kapatid na nakapit, meron po kaming kaukulang medisina na nakahanda po dyan para sa kanila at ng ganun pa man ay matulungan sila. At sila naman ay sa ilalim ng pangangalaga ng mga security ninyo, nakakalabas-labas naman, nakakapagpahangin. Oo, meron naman ho tayong tinatawag na sunning area at saka sunning hours kung saan sila naman ho ay nakakalabas para naman makalanghap po sila ng sariwang hangin. Masabi nitong mga nag-text pakisabi kay General Rivera baka pwede maglagay na rin ng swimming pool. Ay talaga itong mga ito hindi naman. Siguro lubluban na lang General Rivera. Sa mga tuwid talaga ang ginagawa ho namin sa halip mo ng swimming pool, meron ho kami mga drums na inihanda dyan para kumakas kanila. Pwedeng lubluban. Okay, so at least mapapanuto yung isip ng ating mga kababayan ngayon, nakabilanggo ngayong kamag-anak. Huwag naman mag-alala, nakabilanggo man, hindi naman ninyo pababayaan. Opo, Henry, kahit naman po sila yung nakabilanggo, iniisip pa rin po namin yung tinatawag na second chance. Meron pa ho silang karapatan ho at meron pa rin ho silang rights para naman ho sa kanilang sila nakakulong. Kasi talaga naman kaya nga ang tawag sa inyo jail management penology. Talaga namamanage yun na maigi. Subagay, yung aking kilala ho itong nakakulong na sinasabi ko sa inyo parang ayaw nang umuwit, para daw siya nagbabakasyon lang. Siguro dahil sa rehabilitasyon naman ng inyong mga kulungan. Ang recruitment ng BJMP tuloy-tuloy, yung mga gusto mag-jail guard. Henry, sa katunayan meron ho kaming 2,000 na kailangang recruits. Ngayon nagsisimula na yan. At kung ito ho ay tatapos ito sa July 1, yun ang ating target ng kanilang O-taking. So pwede pa bang pwede pa bang yung mga gustong mag-BJMP member, pwede pa ba silang mag-file ng kanilang application? Henry, meron ho kami mga tanggapan sa bawat rehiyon at sa bawat mga jails. Tutulungan ho sila. Kailangan ho lamang isang college graduate ng 4-year baccalaureate course na meron ho naman silang civil service eligibility or other eligibilities na papasok po sa ating panununtunan. At kung ang height ho naman, ibinaba na ho, may batas na ho tayo, na kung babae ho ay 5 foot and kung lalaki naman po ay 5'2". Dati ho 5'2" at saka 5'4", binabaho ng 2 inches each. Ayun, alright, very good. General Rivera, maraming salamat po sa inyo at sa inyong pagbibigay impormasyon, lalo na sa mga kamag-anak na may nakakulong ngayon sa ating mga piitan. Maraming salamat din kay Henry sa pagbibigay niyo sa akin ng oras na may paliwanag, ang kalalagayan ng ating mga kapatid na nakakulong sa BJMP. Maraming salamat po kay Henry. Alright, thank you. Si General Ruel Rivera, ang direktor ng BJMP. Samantala, Flash Report. Flash Report! May sunog sa Holy Spirit sa Quezon City. Si Edgel Parosa sa detalye. Edgel. Henry, nakataas na sa ikalawang alarma itong sunog sa may club sa bahagi ng Republic Avenue. Diyan nga sa bahagi ng Barangay Holy Spirit sa Quezon City, nasusunog itong residential area na kung simula kaninang alas 8:04 ng umaga. Ako'y magbabalik para sa isang follow-up report. Para sa kaunaunan sa Pilipinas DZRH, ito si Edgel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Flash Report. Flash Report! Thank you, Edgel! At salamat kay Director Rivera. Well, simple lang naman yan. Kayong mga nasa labas, para hindi nyo maranasan ang hapdi at kirot, pait ng nakakulong, ay kayo'y huwag susuldo-suldo palagi. Kayo'y tumino. Kayo'y huwag gagawa ng anumang labag sa batas na hindi nyo pagsisisihang kalaunan. Palagi kayong maging, anong sabi nung aking kaibigang lagi kong sinasanggun pag may mga suliranin, kinakailangan ikaw ay God's conscious at lagi kang anong tawag riyan, conscious sa iyong bawat galaw, kilos at pananalita. Dapat ikaw anong tawag rin iisipin mo palagi sa bawat gagawin mo. Ikaw ba'y makakasakit ng damdamin ng kapwa? Ikaw ba'y makakasaling ng anumang karapatan ng iba? Pagka ikaw ay palaging ganyang maingat, ilalayo ko sa kapahamakan, lalo sa pagkakulong. Pagka talaga nakulong kayo, sabihin na nating malaking bintana ng pirisuhan, piho naman kayo'y luluha ng bato. Pagka kayo'y nadali ng ating mga alagad ng batas dahil gumawa kayo ng masama. 23 minutos na makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa kalan po nila kay Deo Macalma, si Ka Henry Uri Puare will be right back after the break. Alam mo na kay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Champion, gawang peerless na 60 Ay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alright. Thank you, Justice. Ang isa pang ating gustong makapulong sana, Sister L, ang aking magandang inaanak na si Elaine Apit. Good morning, Sister L. Good morning, Ninong. Good You morning, look like partner. a fresh graduate of College of Medicine, specializing on OB-GYN matter. Papaanak pala ako. Parang kang OB-gynecology. Ubing-ubi ako. It should be white, not purple. Kasi alam ko kailangan makahanap tayo ng ng OB-GYN para malaman kung yan bang ipinopropagate ng isang congresswoman na tumutugon sa pangalang Garin, Janet Garin. Ay talaga bang yan, kailangan maipaliwanag ng OB-gynecology yan kasi yan ang mga doktor ng Yun yung specialization. Doon sila expert. Ayan. Pero good morning muna sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ingat-ingat po tayo. Matindi ang init. Oo nga. Maaga pa lang mainit baka nga po pwede baka po pwede po kayong makapag-feedback. Ito wala itong mali siya. Wala itong bastusan. Ang kailangan natin dito ay mapag-usapan ng mga bagay-bagay na makabubuti at makakasama sa ating buhay at kabuhayan. So yung sinasabing hindi natin ito hina-hype up para tayo ay maging laughing stock, ika nga. Ito ay para kunin yung konteksto on a factual and scientific approach dito sa sinasabi ni dating DOH Secretary Congresswoman Janet Garin na mas subagay baka naman hindi lang talaga na papagtuunan pa ng pansin kasi may mga kababayan nagsasabi talaga maalwan ang pakiramdam. Maaliwala sa pakiramdam. Okay. Hindi, totoo naman yun. Pagka sa bahay ka or ikaw lang naman mag-isa. Ginagawa ko yun. Ako, sinasabi ko, ginagawa ko naman yun. Kasi kapag pagka irritable yung skin, kapag mainit, pagpapawisan ka. Sige, kanya-kanyang kwan yan Kanya-kanyang, hindi namang trip, kundi kanya-kanyang pamamaraan yan. Yes. Para maginhawa lahat. Alright, sige. Ako pa rin, doon pa rin ako sa paliwanag ng isang OB-gynecology. Yan ang gusto ko marinig talaga. Para
Baka kasi mamaya kahit taglamig na sabihin ni Mister, sundin mo na lang yung kay Garin at wala tayong problema. Gusto ko yun, yung iba para daw walang labahin. Sige. Nasaan? Sa anong meron? Hindi. May malakas tayo. May nanalo na. Okay, sige. Saan ba yan? Nasa ka ba, Sherwin, ngayon? RH number 6, Sherwin Alparo. Mamimigay na naman ba tayo ng pera sa Villamor sa Pasay? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alright, Sherwin, where are you now? Dito kasama itong mga girls. Kaya nasabi. Girls. Wag muna mag-panty. Sige. Sinong ating winner? Aba, mo ko si tatay Dyaryo na. Radyo pa. Aba! Kita mo nga naman. Radyo, ayun sabi ng nasa altar yung kanyang radyo. Pero ang matindihan, ito nagtitinda ng dyaryo. Kasama siya nga nanalo. Siya nung nanalo. Sobrang updated siguro si tatay sa mga balita no? Si Tatay Cesar Antonio. Yan, masipag na makinig tuwing umaga. Ano pa rin mo programa, tatay? Si Katunying at saka si Kadeo. Ayos. Ang daming bayan. Natatawa ko doon dalawa, si Katunying. Meron nga siyang kanta yung si Marie na walang panty. Talaga. Mukhang kanina pa nakikinig si tatay. Natandaan ni tatay yung kanta ni... Hindi, ang alam ko dyan, Sherwin, alam ba ni tatay yung isa pang kanta? Ano? Si Nena ay bata pa. Ang sabi niya ay... Alam ni Kyle yun Alam ba ni tatay yan? Tapos susunod yun Sa mga bata. Di ba? Ayan ang mga ng mga bata. Sige. Sino pa ba ito mga announcer? Kayuri. Henry Uri. Kala ko ba nakikinig ka doon sa tatlo? Sige, siya lang. Pwede na rin naman. Okay na yun. At least kilala niya yung ating mga kasamahan. Sige. At sino pa rin ito mga babae? Si Kailing. Ni Kadeo. Si Kaapit. Ano pangalan nito? Sister L. Sister L. Ayun. Pakinig ko si Sisterer. Sisterer. Dahil Sister L ang paborito mo, si Henry Rivero ka. 1,000 pesos! Galing niya kay Sisterer. Salamat sa PCRA. Kay Sherwin. Kay Henry Uri. Ayun. Kahit wala si Kadeo at saka si Sisterel. Di ba nakikinig talaga? Talaga Sisterer At dahil gusto mo pang pumogi, nandyan ang DCRH. Pampapogi t-shirt. Pampapogi, ayan, may t-shirt. Yan at lalo kang lulusog, tatay, kapag kirain may naman itong aming grocery bag. Yan Sherwin! Salamat. Sherwin, bigyan mo dyaryo! Bigyan natin ang dyaryo! Magkano ang bentahan ngayon ng mga... Ano ba mga dyaryo ngayon? Hindi ko na ba yan? Kadyot. Ayan. Filipino Star ngayon. May abante ba dyan? May abante? May abante. Bulgar. Bigyan ng abante. Wala na bang abante riyan? Meron pa. Pakibuklat mo nga yung gitna. At pakibuklat mo nga yung gitna ng abante at pakitignan mo kung nandiyan pa yung paboritong column namin nila Kay. Wala na yata. Ha? Alin? Ewan ko
ko kung meron pa. Si Rex ba yan? Ito naman, maka-Rex naman. Hindi namin alam yun. Ano pa pa rito mo column? Nandiyan pa ba yung kuhan? Meron pa ba diyang tik-tik? Tik-tik? Ay, wala na. Napalitan na ng TikTok. Kadyat na lang. TikTok na lang pumalit. TikTok na. TikTok. Sige. Ayan, bulat-lat tuloy ni tatay yung mga paninda. Patay Cesar. Sirve, maraming salamat. Thank you. Salamat din po sa inyo sa patuloy Thank you, na pakikinig, mga tatay. kaina. Ang susunod na winner natin ang 1,000 pesos sa Deezer H. Mas malakas. Promo RH number 6. Sirwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Naalala ko nung naalala ko nung napaka top selling talaga yung kung ngayon yung dyaryo na yun eh. Nung panahong nagkukulong pa ron si Juan. Si Mang Kanor. Samantala, si Noche Kakas ay nasa Operation Tulong feeding mission sa Parañaque doon sa mga nasunugan. Narito number 27, Noche! Henry, Sister El, mahigit 200 pamilyang nasunugan ang pinasaya ngayon ng DCRH sa Operation Tulong ngayong umaga dito sa Barangay San Isidro, dito sa may evacuation center ng Barangay San Isidro, lungsod ng Parañaque. Katuwang ang logistic partner ng DCRH Operation Tulong, ang G-Technica Equipment Corporation, sa pamamagitan ng President and CEO na si Mr. Bong Garcia. Alas 6 pa lang kanina, Henry, ay nakangiti na ang mga nasunugan sa tulong na hatid sa kumakalam na sikmura na masarap na lugaw dito sa ng Operation Tulong sa pamamagitan ni Miss May Wonder Woman Binawan at ang si Bong Garcia. Lubos na nagpapasalamat, Henry, itong mga nasunugan dahil sa kabila ng nangyari sa kanila ay higit silang nagpapasalamat sa hatid na tulong. Dahil alam mo, kailangan maging partner natin dyan sa lugawang niya si Diwata eh. Oo. Di ba? Parisan na lang. Si Diwata para yung kanyang siguradong pares ba binibenta niya? Pares yata. Di ba? Sabi mo nga kay Kwan, punta mo nga Noche si Diwata bukas sa interviewin natin. Dito sa programa. Baka kahit hindi nasunugan pipilahan At saka talagang pag si Diwata ang nagtinda ay talagang mapapatikim ka at napakagandang Diwata talaga ni Diwata. At itong yan, Henry, bukod dito sa may feeding na mission ng DCRH Operation Tulong, ay iikot naman, iiwanan yung ibang team dito sa evacuation center at yung ating mobile kitchen o yung sinasakyan ng ating lugaw, mga kalde-kaldero, ay magtutungo naman dito sa may area ng Gatchalian evacuation center sa lungsod naman ng Las Piñas. Dahil alam mo, Henry at Sister L, ang nasunog na area ay Parañaque dahil dikit-dikit yung mga bahay at katarasong kalsada lang yung pagitan, ay tumawid yung apoy sa may banda ng BF Martinville sa barangay Manuyo Dos, kaya nadamay yung mga kabahayan dito sa may Las Piñas. Kaya ito naman ang pupuntahan ngayon ng feeding mission team para maghatid ng ating masarap na lugaw, may kasamang itlog at tubig na hatid ng DCRH Operation Tulong. Wala sa kananan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Noche Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Samantala, may report din si Eric Tastas, Sister L. Alamin natin dahil mayroong mag-ama sugatan sa barilan dyan naman sa may San Pablo sa Laguna. RH30, Eric Dastas, bakit naman nagbarilan to at mag-ama ba yung mismong nagbarilan? Eric? Sister L, himalang nakaligtas nga sa tiyak na kamatayan ang mag-ama matapos silang pagbabarilin sa Purok 3, Barangay San Ignacio, San Pablo City, Laguna. Hinalala ng mga otoridad ang mag-ama na biktima na sina Joseph
Cascabel, 37 anyos, at ang kanyang ama na 60 anyos na si Renan Cascabel. Sa inisyal na investigasyon ng San Pablo Police, nakaupo habang nagpapahinga ang mag-ama sa labas ng kanilang bahay sa naturang lugar nang biglang dumating ang suspect na nakilala lamang sa alias Lindon na armado ng baril at walang pasubaning pinagbabaril ang mag-ama. Patuloy na iniimbestigahan ng San Pablo Police ang insidente kung ano ang motibo ng suspect sa pamamaril na mabilis din tumakas matapos ang insidente, bitbit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Para sa kaunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Eric Castas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Eric Castas, mula sa Southern Tagalog. Alam mo na kay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Si Secretary Ted Darbosa, tinatawagan din namin. Kasi kahapon napanood ko mukhang nagkapingkian sila ni Senator Rapi Tulfo sa doon sa hearing sa Senado. Partner, kasi may sinasabi si Senator Rapi Tulfo na yung mga doktor sa mga government hospital ay nagre-reseta ng mas mahal na gamot kumpara sa generic na tila ang pahiwatig na Senator Tulfo ay may mga pharmaceutical company na nag-i-sponsor ng mga junket trip sa abroad ng mga doktor. At para daw makabawi, nagre-reseta naman ng mahal. Kahit na po pwede namang magreseta ng generic na pareho rin ng efficacy. Dapat maipaliwanag po ito at nang malaman ng publiko kung gaano ba ito katotoo at ano ba ang nasa likod ng istoryang ito from the version naman of DOH. Sinasabi kasi na parang yung mga doktor daw ay kadalasan yung mga branded na gamot ang nire-reseta. Para bagang kung yung iisipin nasusuhulan ba sa pamamagitan ng mga perks and privileges itong mga doktor na ito? Dahil lamang sila'y napapadala sa biyahe sa abroad together with their family partner, kahit na yung gamot hindi naman dapat ireseta, ay irereseta na. Ang pinupunto ni Senator Rafi na bakit daw, alimbawa, yung mga na-admit na pasyente, nire-resetahan ng mga branded, mayroon namang generic na mas mura na pwede namang gamitin. Yun yung kanyang yung argument niya. In fairness, baka naman na maaaring may mga gumagawa naman. Baka naman kailangan pero talaga, di ba? Hindi naman lahat. Hindi naman natin nila lahat. Nakakaawa naman yung ibang doktor na nakakarating ng iba-ibang bansa na gamit ang kanilang sariling pera at ipon. Alam naman natin kung gaano kahirap ang trabaho ng mga yan. Ating lang aalamin ang kanilang panig kung ano ba ang talagang paliwanag dito mamaya kung sakali with Secretary Ted Erbosa. Alam mo na kay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Si Henry Uri. Ano ang inilabas sa Justice na may bago bang bulletin ang saan ito? Na naman, meron na naman tayong pinag-uusapang lindol ba ito, Kuya Yuel? Saan ito? At mayroon, teka muna partner. Teka malakas muna Sister El, sandali lamang po. Flash Report. Flash Report! We have another flash report from Edniel Parosa, yung magnitude 7.5 na lindol na yumanig sa Taiwan. May tsunami warning na inilabas po sa Japan. Si Edniel Parosa, RH number 52. Edniel! Henry, at babara Edniel, putol-putol. Konting ikot, Edniel. Sister L. Henry at Sister L, nagpalabas ng tsunami advisory o warning itong PHIVOLCS sa ilang mga lalawigan dito sa Pilipinas kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Taiwan. At isa ng PHIVOLCS ay dapat nang mag-evacuate o lumikas sa mas mataas na lugar itong mga residente sa mga babanggitin nating area. Isa-isahin natin sa Batanes Group of Islands, sa Cagayan, sa Ilocos Norte, Isabela, Quezon, Aurora, Camarines Norte at Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon,
Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Sur, Surigao del Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Davao Oriental. Ulitin natin, yung mga residenteng nakatira malapit sa mga baybaying dagat sa mga nabagit probinsya ay mariing inaabisuhan ng PHIVOLCS na agad lumikas sa mas mataas na lugar. Ayon sa ahensya ng pamahalaan ay maaaring tumama ang unang bugso ng mga matataas na alon sa nabanggit na mga lugar ngayong 8:33 na umaga hanggang alas 10:32 na umaga. Itong 2 oras na ito ang sinasabi ng PHIVOLCS, hindi lang ito yung mga oras o panahon kung kailan inaasahan tatama yung taas ng alon. Pero ito, yung inaasahang oras kung kailan magsisimula itong wave ng pinangangambahang tsunami, wag naman sana. Edgel, 7.5. Okay. Henry. Itong mga binabanggit na lugar, ang sinasabi ay 8:33, ngayon ay quarter to 12 to... It's 8:48. To 9 na. Ibig sabihin, maaaring nakararanas na ng malaking alon yung mga lugar kung saan binabanggit. Tama. Correct. Henry, itong 2 oras na window na yan, yan yung simula. Simula pa lamang yan nung pagdating nung pinangangambahan o posibleng tsunami o may kataasang alon at ang sinasabi ng PHIVOLCS ay maaari pa yung okay, Edgel. Si Director Bacolcol, nasa linya ko lang. Thank you, Edgel. Balik sa inyo, Henry at Sister. Thank you. Flash Report. Flash Report. Sabi na natin si Director Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS. Director, magandang umaga po sa inyo, Henry Uri at Elaine Apit. Yes, magandang umaga din po sa inyong dalawa. Opo, yung tsunami warning, naglabas kayo doon sa mga probinsya na kagaya po nitong Cagayan, Ilocos Norte, Isabela, Quezon, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, del Sur, Dinagat Island, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Davao Oriental. Ang warning lang po namin is sa Batanes Group of Islands, sa Cagayan, sa Ilocos Norte at sa Isabela lang po. Bakit po? Bakit dito sa inyong galing po ito sa DOST advisory ay kasama po yung mga binanggit na kwan? Na mga lugar po. Chinek na po namin yan. Hindi po kasama yung mga iba pang mga probinsya. Ang kasama lang po is 4 na lugar. Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at saka Isabela lang. Teka muna ho. With all due respect sa inyo, sa inyong tanggapan at si Sir El, baka ho mag-create ng panic sa iba pang mga lugar. Pakikorek nga ho ulit ninyo, saan lamang po may tsunami warning? Ang may tsunami warning lamang po ay sa Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte and Isabela po. At ito po ay ipadala na po namin sa NDRMC itong 4 na lugar na ito. Yun. So, ulitin natin itong Quezon, Aurora, Camarines Norte, Sur, pakibabanggit mo, Sister El. Albay. Itong Albay, Catanduanes, Sorsogon, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, del Sur, Dinagat Islands, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Davao Oriental. Wala tsunami warning. Tsunami warning. At may mga lumalabas po ngayon online. Buti na lang nakapanayam ka namin na Director Bacolcol, mukhang may nagsa-circulate po nakaparehas po nitong info from PHIVOLCS at kasama po itong mga lugar na ito. So sana po sa mga nakamonitor sa atin, nakikinig, iwasan na lang yung pag-share nitong document para hindi mag-create ng mas malalang epekto doon sa ating mga kababayan. Okay, so magpanika. Director, Cagayan, Batanes Group of Island, Ilocos Norte at Isabela lamang. Lang. Tama po kayo. Yung 4 na lugar lamang na nabanggit po ninyo, yung may advisory kami na mag-evacuate immediately yung mga tao or move to higher grounds. Wag naman sana, pero gaano kataas ang posibleng tsunami? Expected po natin 1 to 3 meters tsunami waves. Based po yan sa modeling namin na ginagawa. And expected po natin between 8:33 to 10:33 a.m. yung dating ng alon. Anong latest doon sa lindol sa Taiwan? May mga naka-report na ba sa inyo na may mga bumagsak na gusali, may mga gumuhong tulay? Anong latest sa kanila?
Ang nakuha pa lang namin ng report, biglang nag-brown out daw sa Taipei. And again, malaki yung masyadong malakas yung shaking, umabot po ng mag 7.5. May kababawan po ito, kaya po siguro masyadong ano yung shaking, malakas. And nangyari po ito 2 minutes before 8 a.m. kanina. Opo. Sige po. At dito naman sa mga binabanggit ninyong lalawigan, wala namang mga reported na pagyanig. Wala namang pagyanig na naramdaman dito sa 4 na lugar na nabanggit natin. Pawang mga tsunami warning lang. Ang yung tsunami yung binibigyan natin ng focus. Director Bacolcol, sir, nakalagay po dito sa ating release na yung ito po ay first wave. So mayroon po ba tayong inaasahan na pangalawa, pangatlo at expected po natin na hanggang mamayang hapon po ba ay may possibility na makaranas po tayo ng tsunami dito sa mga lugar na nabanggit po natin, Batanes, Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela? Kapag usually yung tsunami naman hindi lang yan isang alon, it's a series of waves. So again, ang in-expect natin na time range would be between 8:33 to 10:33 a.m. So siguro titingnan natin, i-evaluate ulit natin after 10:33 a.m. And kung wala namang nangyari, then we probably have to cancel our tsunami warning. Alright. Salamat, Director Bacolcol. Ingat kayo. Thank you po, Director. Salamat din. Thank you, si Director Teresito Bacolcol ng P-Box. Flash Report. Flash Report! Ingat kayo. Okay, ulitin natin, partner, kasi mali itong na ano natin. At marami ako nakikita online. Pero galing sa kanila yan eh. Oo, mukhang ano ito. Sige. Ito yung final na list at 4 lang yung nakikita ko ngayon. Na may tsunami warning talaga. At base na rin sa paglilinaw ni Director Teresito Bacolcol. Batanes Group of Island, Cagayan, Ilocos Norte, Isabela. Matawagan nga si Governor Mamba. Baka meron na siyang baka nagpa-evacuate na din si Director, si Governor. Standby po kayo. Babalik kami ni Sister El sa ngalan ni Deo Macalma. This is Henry Uri. Preciso mula po sa Palace ay ating ipapasok para sa kanyang report sapagkat magpapatawag daw ho ng full cabinet meeting si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na ito. RH number 14 left. Henry, Sister L, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full cabinet meeting sa Malacanang ngayong araw. 2:00 mamayang hapon ang schedule ng pulong ng mga miyembro ng gabinete. Wala pang nabanggit ang palasyo kung ano ang posibleng agenda ng meeting, pero inaasahang kasama sa mapag-uusapan ang patuloy na pagtutok ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa El Nino phenomenon. Kadalasan, ginagawa ng lingguhang pulong ng mga opisyal sa Malacanang sa pamagitan ng sectoral meeting. Ginagawa ito tuwing araw ng Martes kung saan ilang piling ahensya lamang ang itinatatawag ng Pangulo para mag-ulat ng kanilang accomplishments at dito rin nagbibigay ng mga direktiba ang Presidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ito si Lieutenant dito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Let! Isunod natin, Sister El, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam mo, Lakay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ating ihingan siya ng reaksyon sapagkat siya dating PNP chief. Siya rin ang katuwang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs ng Duterte administration. Ngayon ay senador na. Ang ating ihihingi ng reaksyon ay itong naging pahayag ng bagong upong PNP chief na hindi daw kailangan magdeklara ng war on drugs. Senator Bato, magandang umaga po sa inyo, Sen. Magandang umaga sa iyo, Henry, at sa kasama mo, Henry. Si Elaine, si Sister L. Elaine, yes. Good morning, Sen. Sister L, at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa ating lahat. Sen, kahapon sa pahayag ni PNP Chief Director General Romel Francisco Marbil, ang sinasabi niya
I don't want to say na may drug war. It connotes na parang giyera na naman kami. Lahat kami, all out kami against drugs. I don't want to say yung war kasi yun naman talaga ang gusto namin. Wala namang kailangan na all out war eh. Iyan po ang trabaho namin. Kaya ngayon, ang mga headlines ay PNP Chief, new PNP Chief Marbil, no need to declare war on drugs. Ano po ang inyong reaksyon dito? Well, it's just a play of nomenclature, Henry, di ba? Regardless kung gamitin mo yung terminology na war on drugs or ayaw mo nang gamitin yan, pero ginagawa mo naman, so it connotes the same thing. Wala mang problema dyan dahil sabi nga niya, ayaw niya gamitin yung term na war on drugs dahil natrabaho naman talaga namin dito. Hindi na kailangan maglunsad pa ng gira dahil matagal na kaming nakipag-gira dito sa droga na ito. Mandato namin ito. Parang ibig sabihin na hindi na niya i-highlight yung war on drugs, pero it is embedded in the regular functions, in the regular day-to-day operations, yung kanilang pakipaglalaban sa droga. So wala ako nakita problema doon. Maganda ngayon para kalimutan nila yung terminology na yan. Pero still they are still doing their mandato dahil gamitin mo yung term na yan o hindi. Pag swear mo sa bilang isang pulis, isang alagad ng batas, yung violation ng Dangerous Drugs Act ay kailangan i-enforce mo talaga. Police ka eh. You're a law enforcer. At saka, the Philippine National Police as the primary law enforcement agency of the land, ay talagang trabaho nilang i-implement yung batas na yan. So, hindi na kailangan gagamit ng term na yan. Wala akong nakita problema. Pero nung panahon ninyo, nung panahon ninyo, Senator Bato, naging nakabuti ba at mas natakot ba ang mga sindikato ng droga kapag binabanggit ninyo yung salitang war on drugs at kung hindi ito magiging isang klase po ng tawag sa kampanya ngayon ng pambansang pulisya, maaari bang sabihin na natin na baka maisip ng mga sindikato na tuloy yan, ligaya, wala namang war on drugs eh? Yun, sa panahon namin, malaking impact yun. Malaking impact talaga psychologically both sa mga law violators at saka sa mga law enforcers. Dahil sinabing war on drugs, yung mga violator sa Dangerous Drugs Act ay talagang natakot dahil hindi lang naman hanggang war, kundi may action man talaga. Nakikita man na maraming nahuhuli, merong natutumba, merong lumalaban, merong nakapila yung mga drug dependents, mga addict nakapila sa estasyon para mag-surrender. So talagang may psychological impact yung panahon natin. Pero as I have said, wala yan Henry sa title, wala yan sa nomenclature, wala yan sa kung ano ipagbibida mo na programa, kundi nasa action yan, nasa implementation yan. Kahit sabihin na silent lang tayo, wala tayong war on drugs, pero ginagawa, kung gagawin man nila ng seryoso yung pag-implement ng Dangerous Drugs Act at yung programa ng gobyerno na yung anti-drug campaign program na supply reduction at demand reduction efforts ng gobyerno, ay maganda yun. So it remains to be seen. Hanggang ngayon, policy statement niya yan. At obserbahan natin in the coming days, in the coming months, kung anong pagbabago, may pagbabago ba o wala, o mayroong bang improvement. We have to assess that. Personally, being the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, I will be monitoring all their actions kung anong gagawin nila particular sa drug problem. Hindi ko papabayaan dahil personal advocacy ko yan talaga at trabaho ko yan as the chairman of Senate Committee on Dangerous Drugs, yung aking oversight function of the PNP.
pagdating dito sa law enforcement. Alright. Senator Bato, sir, malinaw na you agree naman po dito sa sinabi ni bagong PNP Chief Marbil. Pero sa ibang issue naman po, meron po siya nabanggit na pagbabawalan yung mga pulis na gumamit ng cellphone. During your time na Senator, parang wala akong naalala po na pinagbawalan natin na gumamit ng cellphone habang naka-duty. Doon ngayon po kasi, Sen, bilang tayo naman ay lahat ay nagso-social media, karamihan sa ating mga pulis ay nakikita ko may nagti-TikTok, may naka-Facebook live, may nagfi-Facebook, may nagre-reels. Yung mga ginagawa po nila, yung mga day-to-day duty nila ay pinupost nila online, even though yung mga nagta-traffic, yung mga nanguhuli ng violators. So ano po ang inyong stand po dito sa sinabi ni bagong PNP Chief Marbil na pagbabawalan yung mga on-duty police na gumamit ng cellphone? Well, from the discipline point of view, maganda po yan. Pero yung pagbabawal naman siguro niya is hindi yung mga yung necessity na paggamit ng cellphone. Halimbawa, kailangan mong tumawag sa police station mo dahil nasa kalsada ka, naikwentro ka ng mga kriminal. Tatawag ka ng reinforcement sa istasyon mo. Kung wala kang radyo, may cellphone ka, tumawag ka. So, baka case-to-case basis yung sinasabi niya. Pero yung paggamit ng cellphone na sobra na, nakatayo ka na dyan sa gitna ng kalsada para mag-perform ka ng duty mo, para mag-maintain ng peace and order sa kalsada, pero yung mata mo nandoon lang nakatutok sa cellphone, nagti-TikTok ka, nag-Facebook ka, ay mali po yun. So dapat madisiplina talaga ang pulis na gano'n na ginagawa. Kasi hindi lang nakakabawa sa effectiveness and efficiency sa kanilang ginagawang trabaho, kundi ang pangit talaga para unbecoming on the part of policeman na gano'n nagsisigilang Facebook, nagsisilpon lang doon sa kalsada imbis magtatrabaho, mag-maintain ng order sa kalsada sa mga public places, no? Nakikita, sige lang ang mata nakatutok lang sa cellphone. So I commend him for that disciplinary action. And I support him on that. Ako naniwala ko na may bubungang maganda yan, yung pulisiya na yan, discipline-wise. Dahil alam ko si General Marbil ay isang graduate rin ng PMA at alam niya yung anong discipline, anong dapat gawin sa isang organisasyon para madisiplina yung mga tao. Kaya sabi ko nga sa kanya, dapat pagpatuloy niya internal cleansing program. At saka baka isa yan sa internal cleansing program niya na i-weed out yung mga police na wala nang ginagawa kundi puro social media na lang kahit na naka-uniforme na sa public area para mag-maintain ng peace and order, wala nang ginawa. Ang pangit tingnan talaga. I commend him for that policy. Pero Senator, sir, meron po kasi tayo na-observe, may mga pulis na ang ginagamit nila yung social media, nagiging content creator na po kasi sila, Sen. So parang pagka-content creator ka po, nag-earn ka din kasi doon na may kinikita ka din doon, nagbibigay si Facebook po ng mga ng kita kapag lalo na pag madami ng followers and parang viewership. police blogger, Senator. Nagiging content creator na din sila, Sen. So ano pong reaction mo dito? Kita naman yun. Alam mo, kung walang conflict of interest, siguro maalaw ng liderato ng PNP yan. Pero pag mayroong conflict of interest na, alam mo, simple ko lang, nag-duty ka, binabayaran ka ng gobyerno to maintain law and order sa iyong EOR. Tapos nagtitiktok ka. Wala ka nang ginagawa. Sige ka ng TikTok, sige lang gawa ng content. So, gagamit mo yung government time and resources para sa pansarili mo. So, that is mali. Corruption yan. That is corruption ang ginagawa nila. Dahil sinusulduhan sila ng gobyerno para mag-maintain ng order, tapos wala nang ginawa. Inubos ang oras. Sige lang yaw-yaw, sige lang blah 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 dyan sa kanya. So bagay, kagaya mo, Sen, ikaw naman nag-upload din ng mga picture sa Facebook, pero off-duty ka na noon as senator. Hindi ba, not all the time, priority mo yung trabaho mo. Ang sa akin naman yung aking Facebook is
recreation po yan. Recreation, on your off. On your... Yes. Magalit nga ako kung pinapasokan ng mga political issue, naiinis ako. Dahil sabi ko, my wall is for pag-relax ko ito. Nababasa ko yan, Sen. Magka-Facebook tayo eh. Pumapasok kayo dito, nagbibigay ka ng stress sa akin, nabubuisit ako eh. yun lang naman ang sa akin, pamparelax lang. Pero hindi naman ako content na vlogger na nag-i-earn ng likes, nag-i-earn ng views para kumita. Mali yun. Pulis ka na, may sweldo ka na. Bakit ka pa kailangan pa ng mga... yung mga tumutulong, Sen. May mga tumutulong din po kasi na mga vlogger na pulis, may mga tumutulong po eh. Yung kinikita siguro nila, ipinamimigay po nila doon sa mga kababayan din natin na nangangailangan. Morally, maganda yon. Pero according to the standard, ethical standards ng paninerbisyo, 100% ng yung time i-devote mo talaga dyan sa iyong trabaho. Pagpapiliduhan ka. Maganda yun. Yung nakakatulong ka, walang problema. Pero kung nagkonflikto na yan sa time mo, pagiging pulis, ay hindi na maganda yan. Ang pulis ba? Mag-full-time philanthropist ka na lang. Mag-full-time philanthropist ka kung gusto mo, huwag ka na mag-pulis. Ang pulis ba? Pagka, ano ba ang normaling duty ng pulis? 8 hours din? Kung yung mga nasa opisina, 8 hours. Yung mga nasa field, meron yan silang rotation din na 8 hours din. Shifting. Meron din 24 hours duty, meron din 24 hours off duty. Pero 24/7 ka na isang pulis, kahit na off duty ka, kung kinakailangan mag-responde ka dahil mayroong nakitang krimen o mayroong ka nakitang kailangan kumilos ka, pulis ka all the time, hindi ka off duty. 24/7 ng pulis. Paano yung pulis na 24 hours nandun sa detachment sa kabundukan na-assign? Walang off duty yun. Anytime, pag pinutukan ka ng kalaban, walang off duty. Off duty, hindi ako lalaban. Dahil off duty ako. Lalaban ka, kahit off duty. Sen, teka, last question na lang. Bilang chairman ng Dangerous Drugs also, ano ba ang monitoring natin ngayon sa daloy ng illegal na droga sa bansa? Bumababa, tumataas na naman, paano? Medyo lumalakas na. Ang basehan natin dito yung street level. Tanungin mo yung mga tao sa baba, mga barangay kapitan, mga mayor, yung ordinaryong tao, kumusta ang drug situation sa lugar nila. Wala ako narinig na nagsabi sa akin na okay naman sir, bumababa, wala na, tahimik na. Kundi ang palaging sagot na sa akin, andyan na naman sila sir, bumabalik na naman. Andyan na naman sila, bumabalik na. So, yun, ganun talaga. Mas hindi pa maganda pakinggan, pero that's the reality. It may be a sad reality, but we have to face reality na andyan na naman sila. Lumalakas na naman yung pagbibinta ng droga. Kaya we have to brace for that, and I hope yung pulisya ng bagong Chief PNP na wala nila yung war on drugs na sinasabi. Dahil trabaho naman nila yan, regular function naman nila yan. I hope ganun pa rin katindi yung kanilang gagawin kahit na mawala na yung war on drugs na sinasabi nila. You will monitor them? I will monitor. That's my sworn duty as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. May oversight function over the PNP. All right, Senator Bato, maraming salamat po sa inyo and have a good morning. Thank you po, Sen. Good morning, Henry, at Sister El. Good morning po. Thank you. Daming bayan. So malinaw, kung ang konteksto noon ay kahit na hindi sabihin ay basta gagawin, susuporta ni Senator Bato. Pero kung ang konteksto noon ay hindi nasasabihin pero malabnaw ang magiging kampanya laban sa illegal na droga, Senator says he will monitor at may oversight function siya. Pwede niyang ipatawag ang sino mga ahensya ng gobyerno for that matter. Babalik kami ni Sister L 14 minutes after 9 in the morning. I'm Henry Uri. Biogesic sa sakit. Isang dapat din nating hinga ng reaksyon at kung ano ang kanyang expectation sa bagong upong PNP chief ay walang iba kundi ang
presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Partner, nasa linya natin. Mr. President, magandang umaga po sa inyo, Kaboy. Sir, good morning, Sir Boy. Good morning, Henry, Sister L. Greetings of peace, justice, and truth. Nagulat ako, sabi ko, ang yumaong kay ni Rogers ba itong nasa... Long time. Gusto ko nang kumanta ng Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. Pero, Kaboy, teka muna. Ano ang inyong expectation kay PNP Chief Marbil? Ganito ang grupo namin, ayaw namin mag-expect, but then gusto namin mag-impose kung makikinig siya. Yung nakakalimutan natin this time sana, mag-focus ang Chief PNP ngayon doon sa padrino system, bata-bata system. Ibig sabihin, ito yung for the longest time nakakalimutan natin. So yung pag-appoint sa key positions should come from the PNP organization itself, yung tinatawag na selection board, no, and promotion, kung saan ito yung board na nag-aaral, namimili kung sino yung deserving sa mga key positions, like yung mga regional directors, PD, provincial directors, district directors, down to the chief of police, COP, para una, walang demoralization, and second, makakakuha tayo ng mga quality law enforcers na nagdaan sa proseso na galing sa Board of Selection mismo ng PNP. Hindi yung may naglalabi si governor, yung mga local government units katulad ng mga governor, mayors, and even senators, and even mga Speaker of the House, no, that they can lobby na bata ko to, ilagay mo dito sa key position. Especially ngayon, may forthcoming election, there will be yung conflict of interest. Yun yung dapat i-practice natin. Kasi yun, nakakalimutan natin. Well, yung internal cleansing of scalawags, yung mga men in uniform, yung relentless war on drugs, peace and order. Parang minsan nagiging motherhood statement, pero dapat kasama rin yun. Yung prinsipyo ng it is not who you know but what you know. Kanya lang ang problema, kasi yung trust and confidence yung trust and confidence Kaboy, baka papasok diyan yung katwiran ng ibang mga high-ranking officials na kailangan ko ito kasi kailangan ko ng somebody na mapagkakatiwalaan at talagang magiging katuwang ko sa aking objektibo, sa aking pamumuno. Pero subagay, tama naman, pwede naman tayo makahanap ng ganyan na mahusay ang edukasyon, mahusay ang accomplishment. Pero papaano kung talagang mas nananaig yung trust and confidence sa Kaboy? Again, ganito po yun. It is the judgment call ng Chief PNP. Judgment call niya, kasi siya rin ang magiging sole responsible or accountable pag yung in-appoint niya, may ginawang major crime at sasabit sa lahat ng major crimes. So, that one thing he cannot escape is yung command responsibility na under his command, sagot mo yan. So, yung trust and confidence, isa po yan. Pero sana, sahugan natin, samahan po natin ng Board of Selection and Promotion para sa key positions. Kasi, bakit pa tayo nagkaroon ng Board of Selection sa PNP? It is a working body, na doon yung mechanism nila, tanggalin na rin natin yon kung hindi rin sila pala doon pipili. It's just a waste of time na gumawa ka ng isang Board of Selection, Promotion Board, just to find out yung integrity ng officer, yung service reputation ni RD. Okay ba to? Wala bang kaso to? Hindi ba ito may affiliation kay governor, kay mayor? Yun lang ang iniiwasan po natin dito, yung conflict of interest. Subukan naman natin this time yung maging independent ang pamimili doon sa mga key positions, especially doon sa mga RD, even doon sa chain of command, doon sa 3-star, 2-star. Alam nila yan eh. Pero hindi po, siyempre, na doon pa rin yung trust and confidence. Pag nakita naman nila na seryoso si PNP ngayon, may accountability, merong certainty,
kasiguraduhan ng dismissal at ma-file ng kaso, lahat ng kaso, pag nagkaroon na out of line siya o nagkaroon ng violations. Yun lang ang inaano namin. Sir Boy, nabanggit po kahapon ni General Marbil, ito pong tungkol sa drug war. Ang sabi niya po ang PNP ay hindi magdedeklara ng drug war. So ano po ang inyong opinion tungkol dito, reaction po tungkol dito sa sinabi ng bagong hepe ng pambansang pulisya? Alam po nyo, hindi magandang mensahe yun, Parang it is just sending a message of weakness. Ang gusto po natin dito, kamay na bakal. Pag sinabi nating relentless, tuloy-tuloy, yung war on drugs, merong fear factor kaagad na nakikreate sa mga mga drug dealers, manufacturer. Yung kailangan ma-translate niya into fear. Whatever sinasabi niya pero pag sinabing parang hindi itutuloy, yun is time na kahinaan sa leadership. Just saying, yun ang feeling ng position ng BACC. Dapat talaga kamay na bakal, especially sa hanay nila, yung mga uniform personnels ng PNP. Pero nabanggit naman po niya, Sir Boy, na bagamat wala nga pong drug war, ay tuloy-tuloy naman po yung ating ang gagawin ng pambansang pulisya para po masug po itong problema natin sa illegal drugs dahil part ng trabaho nila. Ang kanyang sinasabi, hindi na kailangan ng pronouncement sapagkat yun naman talagang kanilang ginagawa. Trabaho. Pero dapat assuming dapat meron ding pronouncement. Again, simply because to send yung padala mo yung strong message na mag-create ng fear factor. Kailangan build up mo yung fear factor psychological warfare and then operations, actions. Dapat combine po yan. The only language that the syndicate understand is the language of fear. Tama ba yan, Kaboy? I agree with you. Napakaganda po niyan at tama po. All right. But then at any rate, we will all monitor and siguro lagi naman tayong magbabantay kasama kayo at we are wishing them good luck sa kanilang anumang gagawin at anuman ang kanilang magiging kampanya dito sa ating kagaya rin po ninyo na ang adhikain ay maging malaya sa crime and corruption ng ating bansa. Kaboy, salamat ng marami sa inyo for joining us. Thank you so much, Sir Boy. Maraming salamat si Sir El. Henry, kabuhay po kayo. Salamat. Si Kaboy Evangelista, Presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption. There you go. Yun ang sinasabi Alam mo, ni Kaboy may nag-a-agree kay Sir Boy Evangelista. Sabi dito, tama daw, dapat may tigas, sabi niya. Kaya ngayon ang aking intro kanina, baka kako, lumikha ng pagiging kampante ng mga sindikato at protektor ng droga na pwede nilang interpretahin na malambot nga sapagkat sa simula pa lang ay gano'n na ang pronouncement at when the PNP chief pronounced several things pwedeng i-interpreta na polisiya yan Kanya lang yung sinasabi naman ni Senator Bato na sinasangayonan din natin na sige lang basta gagawin ninyo ang inyong trabaho, babantayan namin kayo at patunayan ninyo na hindi na namin kailangang sabihin ito, gagawin na lang namin. Kaya malay nyo naman, taktika pa baka iba naman ang taktika nga nitong si Juan, itong si General hindi natin Marbil, alam we don't know, hindi natin alam ang iniisip Huwag nating i-prejudge ito. Malay ba ninyo? Baka nga ito'y don't jump into conclusion muna do tayo. Do not book the judge by its cover. Mekos-mekos ka na. Tingnan natin ito. Baka para itong isang ilog na napakatining pero saksakan pala naman ang lalim. Tip of the icebergs pa lang. Malay ninyo. Diba? Basta do not book the judge by its cover. Para ako naman. Kung ano man yung ibig mong sabihin dyan. Shout out natin by speaking of
kapulisan, pulis, nakatutok sa atin ang Kasurug Cops, mga taga Bicol, kay Brigadier General mga Oragon yan, Andre for sure. Dizon. Ayan. Si General Dizon nakamonitor sa atin. Ikaw, General, namimiss ka na namin dito. Kailan ka ba mapapasyal ulit? Pasyalan mo kami rito. Huwag mo naman kunin ang magaling naming RD. Hindi naman namin sinasabi, General Dizon, na miss ka na ni Boy Gonzales at magdala ka ng laing. Hindi naman. Wala naman kaming sinasabing ganyan. Akala ko meron. General. Ikaw naman. Huwag mo naman. Tsaka huwag mo naman gagawin na kahit hindi ka makarating dito, magpapadala ka. Si General din na ito. Alam mo, nakatutok sa atin ngayon ng... Si General Dizon. General, naku, napakahusay nito. Magaling kaibigan natin ito. Naman, totoo naman. At ito nga, ang nakakamiss sa kanya, may report na. Langis sa West Philippine Sea, hindi dapat hayaan sa China o sa China. Si RH29, Boy Gonzales. Boy! Mukhang, Boy? Nasaan ka na? Nasa West Philippine Sea. Hello? Ayan, Go ahead, Boy. Yan, sa harapan niya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo, umaapila ang isang grupo sa pamahalaan na paigtingin pa ang mahagpa para maabot ang pagiging fuel self-sufficiency ng Pilipinas. Ayon kay Ben Cyrus Endurin, ng Convenor ng Pinoy Action for Governance and Environment, ito is magitan ng pananaliksik at pagpapaunlad ng lahat na maaaring pagkunan ng langis tulad ng pagpapalawak ng renewable energy sources at natural gas mula sa ilang lugar, particularly na sa West Philippine Sea. Ayon kay Endurin, kailangan gamitin ng gobyerno ang lahat ng paraan upang mapakinabangan ng langis sa WPS. Anya, sa kabila ng demand at hirap ng pagkuha ng supply ng langis, hindi kailangan pa maghanap ng pagkukunan nito kung saan naabot kamay ng bansa ang tinatawag na fuel sovereignty. Hindi anya dapat hayaan ng gobyerno ang mga langis sa WPS sa China. Anya, kinakailangan lamang manindigan ng gobyerno sa karapatan ito sa West Philippine Sea na maaaring pagkunan na supply ng langis at pigilan ang China sa paghimasok sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas. Oy, Boy! Ito si Boy. Yes. Napapanood ka ni General Andre Dizon. Namimiss ka na raw niya. General Andre Dizon, ang basal sa kanya ano tawag doon? Ano? Kaya mo yan. The Game Changer. The Game Changer. The Game Changer, oo. The Game Changer, yun yung bansag sa kanya lalo na yung utos ni PNP Chief General Marbil, yung police visibility, number 1 yan. Naman dito sa Metro Manila at maging sa buong bansa, yan tinatawag na police visibility. Nanonood ba si General? Nanonood, nakamonitor sa atin ang headquarters ng PNP Region 5. Ayan. Diyan sa Camps and Munola. Sabi ni General Dizon, Boy, wala ba tayo dyan? General, wala ba tayo dyan? Back to you. Napakawalang iya mo, Boy. Boy, thank you, Boy. Nagulat kayo. Namimiss ko kay General Dizon yung bike patrol niya. Yung? Ayo. Patrol. Sige. At lutong-luto na si General. Balik sa'yo, General Henry at Elaine. Baka hindi lang laing. Huy! Baka Bicol. Baka may kasamang Bicol Express pa. Huy! Tama na yun. Ako nahiya, hindi ko na Oy, Kuya Kernel Lidon Monte, ang PD namin sa Quezon, Kuya Lidon, binabati rin kita at itong congratulations sa pagkakahuli nitong dalawang suspects sa armed encounter ng ating mga pulis dyan sa Lucena City. Yung dalawang suspect na may kasong murder ay naaresto na dahil doon sa shooting incident. Nahuli na itong sina
partner itong si alias Bin Laden at si alias Soya at si alias Palos. Matitinik at madudulas na mga kriminal ito dyan sa Lucena, Quezon area. Ay nahuli na nito mga tauhan ni General Lidon Monte. Congrats Kuya Lidon. Thank you. 34 minutes after 9 in the morning. Yung sunog sa Holy Spirit sa Quezon City na apula na. 15 bahayang tinupok. Angel Paro sa RH number 52. Angel. Napula na ang sunog sa isang residential area dito sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Pero ayon nga kay QC Fire Operations Chief Inspector Marvin Mari, 15 bahay naman ang iniwan nitong tupok na matapos umabot sa ikalawang alarma. Sinabi ng purok leader ng barangay na si Aida Galvadores, tinatayang 18 pamilya, humigit kumulang 18 pamilya naman ang nawala ng tirahan dahil ilan doon sa mga bahay dahil nga slum area ay maraming pamilya ang nanatili. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog na nagsimula bago mag-alas 8 ng umaga at idineklarang fire out bago mag 9 a.m. Pero pinag-iingat pa rin ng mga pamatay sunog yung mga residente at yung mga meron dito sa live wire sa naggalat sa kalsada at patuloy pang pinapaputol ng DSTQC. Wala namang nasaktan sa nabanggit na insidente. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Angel. Samantala, cruise ng lumang simbahang nakalubog sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, lumitaw na dahil sa mababang level ng tubig. Naku, tuloy-tuloy yung pagbaba ng level ng tubig dahil po sa matinding tagtuyot. RH25, Grace Ansano. Grace. Henry at Elaine, lumabas na nga yung crucifix doon sa lumang simbahan ng Pantabangan Dam. Ito ay indikasyon na mababa na talaga ang tubig ng itinuturing na pinakamalaking dam sa ating bansa. Ito nga yung Pantabangan Dam. Matatandaan noong itayo ang Pantabangan Dam, 4 na bayan ang isinakripisyo rito at nalubog nga sa tubig. Dahil dito, inaasahan nga na tuloy-tuloy ang pagkilos ng iba't ibang mga department pagdating sa agrikultura dahil inaasahang tatamaan ang maraming mga magsasaka dulot ng pagbaba ng level ng tubig ng Pantabangan Dam. Sa ngayon, nasa 178.6 ang water elevation ng Pantabangan Dam. Ito ay signal na talagang kinakailangan ang pagtitipid at pagsasama-sama na malabanan ang sinasabing El Niño sa ating bansa. Ngayong araw na ito, isasagawa ang mahalagang pagtitipon ng mga communicators. Ito yung isinasagawang Food Security Cluster, ang Communication Workshop 2024 na inilaan naman sa ating pamahalaan. Inaasahang darating dito sa workshop na ito ang DA Secretary, gayon din ang DTI Secretary at ang PCO. Mula rito sa PhilRite, Muñoz, Science City of Muñoz, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Usapin muna natin ang PDRRMO ng Cagayan na si Riden Ruwileg. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Ruwileg. Sir Henry. Yes, sir. Kumusta po riyan sa inyo sa Cagayan sapagkat may tsunami warning na inilabas ang PBOX dahil sa lindol sa Taiwan? Yes, Sir Henry. About 30 minutes ago, pumasok na nga yung advisory ng DOST PBOX sa atin at yung Office of Civil Defense for us to evacuate yung mga nasa coastal areas dahil nga doon sa threat ng tsunami because of the 7.1 magnitude na nangyari sa Taiwan. And kasalukuyan po yung lahat ng coastal municipalities natin from Santa Ana down to Claveria ay in-alert natin yung ating mga MDRMOs to evacuate people from coastal barangays into higher places. May tsunami na hubang nagaganap? Wala pa naman? Wala pa po. Hopefully. We'll have at least an hour to evacuate people po.
Kasi nga ang sinasabi ho between 8:30 to 10:30 tumira itong tsunami. Oo. So as of now, sir, nag-start naman na po, lalo na po yung sa mga low-lying areas, sumalalapit po sa dagat, na yung ating po mga kababayan ay so far po ay lahat po ba sila ay naabisuhan na? Yes, ma'am. Lahat po ng mga MDRIMO natin, we have alerted them and we have advised them to evacuate coastal barangays po. Yung mga coastal barangays po ba, binubuo ng ilang barangay at bayan yan? Halos lahat kasi ng barangay dito sa coastal municipalities natin, sir. Because halos nasa coastal area talaga yung Teka muna, baka po may mga maging pasaway at ayaw lumikas. Kailangan ba ng force evacuation o hindi na? Kasama po ng pag-evacuate natin are the uniformed personnel po. Andyan po yung PNP at BFP sa atin. And we have asked augmentation from the Philippine Army. Yung 17 and 77 ID po nila ay kasama natin sa paglilikas ng mga kasi ang sinasabi ni Director Bacolcol kanina ng PBOXO mahigit na 1 metro ang isasagwak ng tubig pataas Yes po. Oo. Kunya, mataas-taas po yan. Nasa 3 feet pataas po. Opo, sige po. So ano ang inyong panawagan ngayon at paalala sa mga nasa coastal municipalities ng inyong pong lalawigan? Yes po. Sa aming mga kababayan po dito sa Cagayan, kami po yung nananawagan. Bunga po nitong alert na binigay ng ating tanggapan ng DOST at Office of Civil Defense. Mangyari pong sumunod kayo sa inyong mga barangay officials, sa mga MDRMO po natin kapag kayo ay nililikas. Saglit lang po ito. Makakarating kaagad itong tsunami threat sa atin from Taiwan. Mangyaring bitawan nyo po kung ano man po yung ginagawa po ninyo ngayon. Sumama po kayo sa paglilikas na ng ating mga kababayan po. Alright. Thank you, Director Sueleg. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng tagapagtangkilik ng inyong programa. Thank you. Si Ginong Riden Ruileg, ang chief ng PDRRMO ng Cagayan o mga taga riyan sa coastal municipalities. Unahin muna ang buhay. Ang anumang inyong pinaghirapan, mawala man yan, maapektuhan man yan, maibabalik sa inyo yan. Baka buhay ang mawala, mas mahirap, mas delikado kayo riyan kung mawawalan kayo ng mga mahal sa buhay. Ingat. Samantala, daming bayan. Yung Department of Foreign Affairs, Secretary Bebot Bello, natawag nga po pala kami. At alamin namin, sapagkat kayo'y nasa Taiwan alam kong matindi yung partner sa Taiwan. 7.1, 7.5. Matataas ang kung makikita mo sa ating online, matindi. Marami mga building ang tumagilid na yung iba. Yung iba parang halos pabagsak na. Baka mayroon tayong mga photos din na matindi yung nangyari. At mayroon tayong mga kuryente sa Taipei kanina. May mga kakilala tayo nagtatrabaho dyan and we're trying to reach them out para kumustahin din yung ating mga kababayan. Napakadaming Pilipino dyan sa Taiwan. Kaso medyo wala pang sumasagot sa atin as of now. Niyaya pa naman ako na Edwin Duque uli na Magta-Taiwan kayo ulit? DFA, pinakikilos para sa clemency ng ilang OFW na may mga kaso sa mga bansa sa Middle East sa harap ng nalalapit na pagtatapos ng Ramadan. Arin sa Virtual Milky Regunan, Milky. Henry at Sister L, dapat palakasin ng Department of Foreign Affairs ang panawagan at aksyon para mabigyan ng executive clemency ang ilang OFW sa Middle East na nahaturan dahil sa iba't ibang mga kaso. Ginawa ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang apela kaugnay ng nalalapit na pagtatapos ng Ramadan. Ayon kay Salo, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, ang pagtatapos ng Ramadan na period of reflection, forgiveness and renewal of Islamic faith. Ang tamang panahon para humingi ng pardon. Sabi ni Salo, dapat mamagitan ang DFA at ang ating embahada sa Muslim countries para mapakinggan ang ating apela na gawaran ng executive clemency ang mga kababayan natin na nakulong sa naturang mga bansa. As of March 2023 at base na rin sa datos ng DFA, 83 overseas Filipino workers ang nasa death row. 1,267 ang nakadeting at majority ng mga kaso ay nasa Middle East at Muslim countries. Bukod sa DFA, umaapela rin si Salo sa Department of Migrant Workers, OWA,
Commission on Filipino Overseas at mga non-government organization na magtulong-tulong para mas mapalakas ang panawagan at matulungan ng ilang OFWs na nakakulong pa rin sa Middle East. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Thank you, Milky! Samantala, kontrobersya sa Chocolate Hills, iimbestigahan ngayon sa Senado RH28. Raymond Dadpaas, Lakay Raymond. Ellen, Henry, isasala ngayong alas 10 ng umaga sa investigasyon ng Senado ang kontrobersiya sa Chocolate Hills sa lalawigan ng Bohol. Ito ay sa Senate Committee on Environment ni Senador Cynthia Villar at Committee on Local Government ni Senador J.B. Ejercito. Bata ito sa 4 na Senate resolutions at isang privilege speech nang nabulgar ang pagtatayo ng Captain's Peak Resort sa Sagbayan, Bohol. Kinwestiyon ito ng mga senador dahil ang Chocolate Hills ay deklarado ng UNESCO Geopark na dapat protektahan. Maliban sa Chocolate Hills ay kasama din sa pag-uusapan sa hearing ay ang reklamong paglapastangan sa iba pang mga national parks. Kabilang dito ang Masungi Geo Reserve sa Rizal at Mount Apo National Park sa Davao. Ipinatawag sa hearing ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources, ang local government units ng Bohol, ang may-ari ng Captain's Resort at iba pa. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Oy, Senator Cynthia, thank you Raymond. Senator Cynthia, ma'am, at sa iba pang mga komitiba dyan sa Senado na nakakaalam po ng issue ng pang-environment and land distribution, baka ho naman pwedeng magsagawa kayo ng hearing tungkol po doon sa sinapit ng mga AITA sa Boracay na matapos mabigyan ng CLOA noong 2018 ay binawi po ng DAR ngayon yung kanilang CLOA at sinabing yung palang ibinaibigay sa kanilang titulo o CLOA ay hindi pala ho yun dapat na ibigay sapagkat mayroon daw pong nagmamay-ari nung lupa na ang sabi ay hindi clowable at hindi rin arable. Ibig sabihin, hindi suitable for agriculture. Hindi pwedeng sakahan. Oo, pero nakausap naman natin kahapon si dating DAR Secretary Jan Castriciones. Sabi niya, hindi. Yan ay dumaan sa proseso. At mismong local pa pala ang nagsabi na, ito, pwede itong area na ito. Tsaka yung mga taga-DAR District Office, at sinabi nila na po pwede. At in fact, yan daw namang yung buong isla ng Boracay ay government land yan eh. Oo, meron lamang mga nakapagtitulo nung unang panahon. Noong panahon kasi hindi pa ganun Kanya, at saka ang unang mga inhabitants dyan ay mga ati o aita 48 years ago. Baka po pwede pong mating na naman at masilip yung naging kapalaran. Kawaawa naman. Ito ay ilan ba? 44 ati tribe members alam mo, nawalan ng lupa. Kahit sino naman ang pagkakaroon ng kaprasong lupa, maski pa yan ay 100 square meter lamang, pag sinabing meron kang sariling lupa at may titulo ka nito, ay napakalaking bagay at ito'y maaari mong ipagmalaki hanggang sa kaapu-apuhan mo na sa kabila ng inyong kahirapan, meron kayong itinatangi at meron kayong sariling kakapurat-mang lupain na pinagpunyagian ninyo. Pero matapos ibigay, biglang binawi. At ngayon bumalik sila doon sa lugar kung saan sila ang tawag ancestral domain. Pagka ancestral domain, sa dalisdis ng mga bundok yan malayo sa kabihasnan. Ay, kawaawa naman. Senator Cynthia, baka pwede ho ha? Senator Amy, kung sino man sa inyo, makapagpatawag kayo ng hearing tungkol dyan sa... para lang din malinaw kasi hindi ganun kalinaw yung dahilan. Kawaawa naman. Tsaka kumusta ba itong rehabilitasyon ng Boracay? Malinis na kaya ngayon? Malinis na. Malinis na. Ngayon ba hindi bumabalik yung dating dumi? Hindi pa ako nakakabalik. Bagamat puro yata ngayon algae season, maraming lumot Isama na ninyo siguro sa hearing itong mga nagpapadaloy ng dumi dito sa Manila Bay. Bakit sa kabila ng 5 taon nang na-rehabilitate yan, hanggang ngayon ang pinag-uusapan pa natin yung coliform. Kala ko ba pababa na ng pababa. Sabi nga nung dati pwede na daw mag-swimming. Pero hanggang ngayon yung mga taga Baseco
na gustong-gustong palamig man lang sa magmaligo sa baybaying dagat ng Tondo. Hindi makapaligo, pinagbabawalan dahil yung coliform ay mataas pa. Na yung coliform ay sabi ng DNR NCR, galing po yan sa dumi, mula sa dumi ng tao at hayop na dumadaloy dyan sa baybaying dagat na yan. Wala namang piggery at poultry riyan wala namang siya ang galing ng dumi ng tao. Mukhang kailangang i-inspect ng maayos. Hearing ang dapat. So ngayon nga pala may hearing sa Senado sa environment. Baka po pwedeng maisama na yung issue na yan. Anyway, samantala, si Senator Manny Villar, nag-iisang Pinoy, napasok sa top 200 list ng pinakamayamang tao sa mundo ng Forbes Magazine. Mali ito. Dalawa kami. Akala ko tatawagin mong ninong Dalawa kami ni Senator Manny, bakit hindi ako naisama? Mukhang hindi itong mga taga-Forbes na ito. Outdated ba? Outdated? Mali yata ang pagkaka-audit ng mga kayamanan. Kailangan makausap mo inaanak ito mga taga-Forbes na ito. Sabi mo ang ninong mo, isama ninyo rito. Dalawa sila ni Manny Villar dito. Nicole Lopez, Nicole! Ang dating senador at real estate mogul na si Manny Villar ang siya pa ring pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ito ang lumabas sa listahan ng Forbes Magazine ngayong 2024 kung saan lumobo ang net worth ni Villar sa 11 bilyong dolyar o halos 619 na bilyong piso mula sa 8.6 na bilyong dolyar noong 2023. Dahil nga rito, si Villar lang ang nag-iisang Pinoy na pasok sa top 200 list ng Forbes kung saan siya nasa ika-170 pwesto, mas mataas mula sa kanyang ika-232 pwesto noong nakaraang taon. Pangalawa naman sa pinakamayamang tao sa bansa ang ports magnate na si Enrique Razon na may net worth na 10 bilyong dolyar o katumbas ng 560 bilyong piso. Pangatlo naman si San Miguel President and CEO Ramon Ang na may 3.5 bilyong dolyar na net worth o nasa 175 bilyong piso. At pang-apat si Hans C., Chairman ng Executive Committee ng SM Prime na may net worth na nasa 2.6 na bilyong dolyar. Nagtay naman sa ika-5 pwesto ang magkapatid na si Henry C. Jr. at Herbert C. maging ang business tycoon na si Lucio Tan na may net worth na 2.5 bilyong dolyar. Pang-anim si Harley C. na may 2.4 na bilyong dolyar. Pang-7 si Teresita C. Coson na may 2.3 bilyong dolyar. Pang-8 si Elizabeth C. na may 2.1 bilyong dolyar na net worth. Habang pang-9 si Andrew Tan na may 2 bilyong dolyar at pang-10 si Jollibee founder Tony Tan Cakchong na may 1.4 na bilyong dolyar na net worth. Ayon sa Forbes, mayroon ng 2,781 bilyonaryo ngayon sa mundo, mas marami ng 141 katao kumpara noong 2023 dahil lumobo ang kanilang yaman sa kabila ng geopolitical tensions at lumolobo ring inflation. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 31 centavos kada US dollar, habang naitala sa $88.92 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Nicole! Huwag ka mag-alala, Sister L. Besperas pa lang ng pagyaman natin pagka isang araw darating din ang kapiyastahan. Ang mahalaga lang laing ni General Dizon. At saka Bicol. Oy, Bicol Express daw, papatikim niya daw sa'yo, Bicol Express. Sabi ko biro lang. Ito si General, hindi ito nabibiro. Siniseryoso niya. Ulitin lang ho namin ang tsunami ay doon lamang sa Batanes Group of Island, Isabela, Cagayan at ano pa yan? Camarines. Hindi. Walang kasamang Hindi. Ilocos. Meron yata. Kung di ako nagkakamali. Paki-specific lang natin. Para hindi mahintakutan yung mga tao ngayon
malapit po dyan sa baybayin na karugtong naman ang kabila ng Taiwan. Ito lang po, Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Alright, so yan lamang po may tsunami warning, wala nang iba. 7.5 sa Taiwan, mag-iingat po kayo riyan mga minamahal naming kababayan at kaibigan dyan sa Taiwan. Kahit manawari malagpasan natin ito. At dun sa mga nasa low-lying area sa pinalilikas, huwag matigas ang ulo. Buhay muna, bago bahay. Yes. Oy, pati natin ng happy birthday si Ray Magbanwa ng Damayang Filipino Movement ni Ma'am Tenny Ramirez Bautista dyan po sa Bay, Bulacan. Alrighty, Kador, magandang umaga sa inyo pala. Thank you. Si Kador play to. Salamat po, si Ka Henry Uri Puare. Sister El po, Elaine Apiti, stay safe everyone. God bless. Sa ngalan po nila kay Deo Macalma, see you tomorrow and tonight, 5 to 6:30, Balansyado with Karen Oyong. Bye!